Yan, ang sasabihin ko ngayon ay ang tungkol sa pagbaba ng amnesty dito sa Russia. Ano nga ba yung amnesty? Ang amnesty ay katulad lang yan sa Italy, France, Canada, Amerika, Dubai, kahit saang bansa. Kapag sinabing amnesty, binibigyan ng isang bansa ang mga undocumented foreigner na malegalize yung kanilang status. Kumbaga, yung mga illegal immigrants, binibigyan ng pagkakataon na maging legal, i-process yung visa nila, mag-exit. So, kung ikaw ay isang undocumented sa isang bansa, kagaya ng ngayon, yung mga bumaba ng amnesty dito sa Russia ngayon, kung ikaw ay isang undocumented foreigner dito sa Russia, kung 2 years ka walang visa, compare doon sa isang tao na 10 years walang visa. Pagdating sa amnesty, pantay-pantay sila. Pantay-pantay silang binibigyan ng pagkakataon na malegalize yung kanilang status, na i-process yung kanilang visa or mag-exit kung gusto mo pang magstay dito sa Russia, then i-process mo yung visa mo para maging legal ka dito sa Russia. So, lahat yan, mga illegal immigrants sa loob ng Russia, binibigyan ng pagkakataon na maging legalize ang kanilang status. So, i-process yung visa nila, ganyan. Ano ba ang mga kadalasang nangyayari kapag nag-a-amnesty dito sa Russia? Ang kadalasan na mga nangyayari ay naghihigpit ang kanilang government. Bantay sarado lahat ng kalsada, mga malls, office, may mga checking dyan ng mga pulis. May mga checking kung mayroon ka bang visa, legal ka ba sa Russia. So, sa pagbaba ng amnesty, dito, specific natin dito sa Russia, pagbaba ng amnesty, mga 2 months yan maghihigpit na may mga pulis na mag-check dyan sa kalsada, lahat ng mga kanto-kanto, yan ang mangyayari kapag may amnesty kagaya ngayon. So, i-check nila yan lahat kasi kapag nahuli ka naman nila, bibigyan ka lang nila ng paper, non-deportation paper, para makaprocess ka ng visa mo, para illegal mo yung status mo. Mga 3 to 10 days yata yun na binibigay nila na palugit na nilalagay nila sa non-deportation paper para binibigyan ka ng pagkakataon para mag-exit, i-process yung visa mo kung gusto mo pang bumalik, i-legalize mo yung status mo sa loob ng Russia. So, pagbaba ng amnesty dito sa Russia, kung ikaw ay 1 year undocumented foreigner, kung ikaw ay 3 years undocumented foreigner, kung ikaw ay 10 years undocumented foreigner, ngayon na may amnesty, pantay-pantay yan lahat. Wala yan sa taon na nagiging undocumented ka. Pantay-pantay yan lahat na binibigyan kayo ng pagkakataon na illegalize yung status nyo, mag-process ng visa. So, yan ang mga nangyayari kapag may amnesty, no? Naghihigpit sila, yung mga checking ng mga pulis, ganito, ganyan. At yung mga agency, hindi basta-basta nag-hire. Yung mga nagpa-process din ng visa, nag-i-increase ng presyo. Yung mga agent, ang dami ding nagpa-process ng mga visa. Kumbaga, kung titingnan mo sa buong senaryo, pagbaba ng amnesty, yung mga lawyers, dyan maingayan sila kung paano yung mga processing, para doon kayo mag-process, para maging legal yung status mo. Kung titingnan mo sa buong senaryo, kapag may amnesty, nandun yun din yung kanilang business. Business about visa processing, business about yung pag-hire ng mga tao, mga labor activities, hiring immigrants, yung mga lawyers, how to legalize your status, mga exit, mga stamping sa embassy, mga visa,
kung titingnan mo sa buong senaryo, nandun yung business na climax ng business na talagang kung ikaw ay lawyer, so marami kang magiging clients. Kung ikaw ay nagpo-process ng visa, malamang marami kang magiging so pagbaba ng amnesty, mga nangyayari, naghihigpit, tumataas yung presyo ng mga visa processing, yung mga agencies about hiring, hindi basta-basta nag-hire ng mga walang documents, walang visa, at yung mga undocumented foreigner natataranta na baka i-deport na sila, ganito ganyan, lalo na kung ikaw ay baguhan sa Russia. So yung iba, inubos-ubos na nila yung ipon nila pag process ng visa kasi napakamahal ng working visa dito sa Russia. So yun ang mga nangyayari. Pero kung ikaw ay matagal na sa Russia, katulad namin, normal na yun sa amin na marinig namin na may amnesty, naghihigpit, mga visa processing, ganito, ganyan. Kasi alam na namin kung paano, di ba? So, ano nga ba ang, kung ikaw ay naghanap ng mga technique para di ka mataranta, kalma ka lang. Kasi, kung poproblemahin mo talaga yung visa processing, wala kang mapapala sa Russia. Kung lagi mong iisipin na naghihigpit yung mga parak, ganito, ganyan, i-deport na ako, ganito, ganyan. Kahit maglumpasay ka pa dyan sa iyak, wala kang magagawa kung wala kang pera. Dahil dito sa Russia, everything works with money. Kasi kung bumaba yung amnesty sa Russia, pero binigyan ka nga ng pagkakataon na maging legalize yung status mo dito sa Russia, pero wala ka namang budget para i-legalize yung status mo, hindi ka handa na umuwi, hindi ka ready na mag-process ng visa kasi siyempre gastos mo yon kung hindi ka ililibre ng amo mo. So paano? Anong gagawin mo kung nag-amnesty na dyan sa labas, tapos ikaw hindi ka pa ready na illegalize yung status mo, hindi ka pa ready na umuwi? Kasi papauwiin ka talaga kung nahuli ka na may amnesty sila para maging legalize yung status dito sa loob ng Russia. Anong gagawin mo kung hindi ka pa ready? So, ang ginagawa ng iba, depende na sa'yo kung gagawin mo rin. Kasi dito sa Russia, kung hindi ka matyaga, uuwi kang luhaan. Maraming umuwing luhaan dito sa Russia kasi napakahirap mamuhay dito sa Russia. Nasa sayo na yun kung palaban ka, kung kaya mo ba sa sarili mo, kung susugal ka. Kung ikaw ay hindi pa ready umuwi, tapos nag-amnesty na, ang ginagawa, depende din sa'yo kung gagawin mo. Kasi may mga maraming amo dito na binisahan yung kanilang mga helper. Pero kung hindi ka naman nakitaan ng hindi ka naman nakitaan ng galing ng amo mo, imposible naman nabisahan ka. So, ang ginagawa nila, kunin mo talaga yung loob ng amo, kumapit ka sa amo mo, ayusin mo yung trabaho mo, pagtsagaan mo yung trabaho mo, dahil dito sa Russia wala kang ibang kakampi. Lalo na kung baguhan ka sa Russia, mamulubi ka dito at uwi kang luhaan. Lalo na kung palipat-lipat ka ng amo, reklamo ka ng reklamo, kesyo mahirap, napapagod. Siyempre mapapagod ka. Pinili mong maging OFW, di ba? Lalo na sa Russia, hindi basta-basta dito. So, kung ikaw ay hindi pa ready, edi wag ka munang umuwi. Magpakita ka lang ng gilas sa amo mo. Malay mo bisahan ka rin kasi marami din namang helper dito na binisahan ng amo. So, magtiyaga, kumapit sa amo, magtrabaho, at huwag ka munang mag-exit kung hindi ka pa ready. Diba? Simple. So, kapag marami ka ng pera, makaka-uwi, makaka-exit ka anytime kahit walang amnesty. Diba? So, unahin ang trabaho na ayusin, kumapit sa amo, magpakitang gilas, magtiyaga, ayusin ang trabaho, at mag-ipon habang nagpapadala sa Pinas.
Kasi kung hindi ka dito marunong sa mga, wala kang initiative, paano ang buhay mo dito? At saka, hindi ka magiging hayahay kung ini-imagine mo, i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao na nagiging swerte ang buhay nila dito sa Russia. Hindi mo pwedeng i-compare, hoy, kasi kung baguhan ka lang, hindi mo makukuha ang swerte at magandang kalagayan sa Russia in just 3 to 6 months. No, hindi mo yun makukuha kasi napakahirap mag-umpisa dito sa Russia. Lalo na kung baguhan ka na wala kang kaalam-alam pa paano, lalo na kung wala kang alam paano mag-Russian or ano, ang mga trabaho dito kakaiba. Kaya ikaw, kung ready kang sumugal, ay kung nasa isip mo na dapat may mapala ka na pumunta ka dito ng Russia, din magtiyaga ka sa amo, wag palipat-lipat ng amo, kukunin mo yung loob ng amo mo, ayusin ang trabaho. O kasi kung puro ka reklamo, uuwi kang luhaan sa Russia. So, ganun lang kasimple. Good luck.